Hola guys! Welcome back to our YouTube channel. Soinar. Imona. And for today's vlog guys, we will be sharing the most requested vid. I-share na namin ang mga nagastos namin for the Spain Digital Nomad Visa. Marami kasing nagtatanong sa amin online if magkano ba ang naging budget namin for the Spain Digital Nomad Visa. And today, i-breakdown namin yung mga expenses na na-incur namin and i-share din namin yung mga hindi typical na pinag-uusapan online ng mga expenses. But before we talk about the numbers guys, let's quickly share our story. Way back August 2024 guys, habang nagtitiktok ako, nakita ko sa isang content ng isang vlogger about the Spain Digital Nomad Visa. So, dun kami first nagka-idea about this visa. But, after that, wala pa naman kaming concrete plans. So, pinag-uusapan namin that time, pero talagang wala pa kaming plano. Wala pa kaming idea about that. Yeah. Imagine living in Spain while working remotely, di ba? Yun yung parang big idea para sa amin. Pero yung talagang process niya, yung documents, wala pa talaga. Wala pa talaga. Fast forward to February 2025, nag-decide kami na mag-consult na with an immigration lawyer, kay Attorney Marian from Lakbite. At para sa amin, yun yung first real step namin. Kasi iba yung nanonood ka lang online or sa TikTok ng mga videos, tapos iba din yung may professional na magsasabi na qualified ka for the visa and kung ano ang mga kailangan mong gawin. So yeah, that's the first real step, consultation with Lakbite. So, after that, guys, marami pa rin kaming tanong like, worth it ba? Magkano ba magagastos namin? So, ready na ba kaming lumipat? So, kung nandito na kayo sa stage na to, guys, di kayo nag-iisa, comment down below, guys, kung nag-iisip na kayo lumipat sa Spain. Eventually, after months of discussions, computations, and overthinking, noong October 2025, nag-decide kami na we're finally doing it. Nag-engage na kami with Lakbite for the DNV process. Kasi sayang naman yung opportunity na meron na para sa amin. So, enough with the story na, guys. Let's talk about the money. Here comes the money. The biggest expense in our application was the Lakbite fees or the professional fees. We decided to work with them with Lakbite because this was the first time applying to the digital nomad visa in Spain and gusto namin magkaroon ng guidance throughout the process. Para sa amin kasi malaking peace of mind ang yung may experts na tumutulong at sumasagot sa mga questions namin throughout the journey. So, worth it naman yung services ng Lakbite. Hindi naman required kumuha ng professional assistance or guidance, pero in our case, para na lang sa peace of mind namin. Nag-try kasi kaming i-DIY siya in the early stage nung nagpa-plan pa lang kami. Pero sabi namin, parang ang hirap kasi nga wala kaming idea. So, we decided to work with Lakbite or engage with Lakbite for the process. At naging smooth naman yung process namin. So, for reference guys, ang setup namin, nag-apply ako as main applicant and then si Narp as dependent, same-sex, unmarried, and then I have 2 clients then. So, for the total Lakbite cost, guys, is around 2,696.52 euros. Included dito ay yung, kinuha namin is the Standard Plus package, which is 1,500 euros, plus the dependent partner, 500 euros, plus may premium guys yung unmarried na 500 din, plus the application fees of 146.52 euros, and then the consultation fee of 50 euros. So, ang kinuha nga namin sa Lakbite is yung Standard Plus package. And it includes review of our application, complete document checklist, preparation and review of documents, drafting of required letters and declarations, submissions to OHE in Spain, translation coordination, unlimited email support, and follow-up until decision. So basically, from gathering of documents to waiting until ma-receive mo yung approval nyo, lahat yun covered na dun sa Standard Plus package. And oo, medyo masakit talaga siya sa bulsa kasi hindi biro yung 2,500, 2,600 euros. Pero looking back, malaking tulong siya sa amin kasi naging smooth yung process with Lakbite. And
iwas stress na din sa amin. So, isa sa mga requirements, guys, sa application is the Certificate of Good Standing or Certificate of Existence. So, since remote workers tayo, kailangan natin ng proof na yung company or client na pinagtatrabahuhan natin ay legitimate at active. So, guys, if gusto nyo din pala malaman yung complete list of requirements, may separate video kami na ililink na lang dyan sa baba kung gusto nyo panoorin. Ang total cost nito, guys, ay 388 euro. So, take note sa client ko is dalawa. At hindi ito kasama sa standard plus package ng Lockbite. Separate cost or additional cost. At take note din, guys, iba-iba ang cost depending on the country or state na kung saan registered ang client or company nyo. Take note, guys, dalawa yung client na sinubmit namin. So, if isa lang yung client nyo, pwedeng half lang ng price na to. Mga 200 or 190 lang yung babayaran nyo. Required din ng NBI clearance para sa proof lang na wala kayong kaso sa Pilipinas. Unfortunately, expired na yung sa amin nung time na nag-a-apply kami. Ang cost niya per person is 155. So, kung dalawa kayo, it's around 310. Tama ba? Galing mag-add. 310. So, next, guys, ay ang mga PSA documents such as the birth certificate and then the SENOMAR. Sa PSA birth certificate namin, it's 155 each. The SENOMAR is 210 per person. Valid for 6 months na yon. Since unmarried couple kami, guys, kailangan namin ng SENOMAR to prove lang na hindi pa siya kasal sa iba. At saka hindi pa siya kasal sa iba. So, yun, guys. Make sure lang din na updated yung mga documents nyo. Check nyo yung mga expiration date bago kayo mag-apply. Yeah. Alam ko, ang PSA birth certificate, wala siyang expiry. Yung SENOMAR, 6 months lang siya. Mas mabilis siya kesa sa NBI na 1 year. So, plan ahead, guys, sa timeline ng yung mga gathering of documents nyo. Tama. So, isa pa sa requirements, guys, ay ang apostille TOR at diploma from your school. So, sa case ko, guys, ang school ko pa ay sa Manila. So, ang ginawa namin, nagpa-process na lang kami sa school for the apostille TOR at diploma. So, ang cost nun is 1,500. At good thing na doon, kasama na yung delivery fee na i-deliver na lang yung documents sa mismong bahay. So, ginawa na namin yun para hindi na kayo pabalik-balik sa Manila, guys. So, makakasave pa kami sa gas. Kasi from Pampanga kami. So, mag-travel pa talaga kami if hindi namin pinaprocess sa school yung mga documents niya. Yung naging process namin na to, guys, depende siya sa school kung saan kayo nag-graduate. Kasi yung sa kanya, may diretsyong apostilled na sa mismong school. Pero yung sa ibang schools, walang ganun. So, check on your university or schools, guys, kung paano yung process na gagawin nyo for the apostilled TOR and diploma. Since unmarried partners kami na nag-apply, isa sa mga documents na required naming sinubmit is yung notarized Certificate of Cohabitation. Parang ito yung proof na sa Pinas, nagsasama kami sa isang bubong, nagsasama kami sa isang bahay, isang address, or in short, nag-live-in kayo, ganun. Parang valid document ito na kailangang ipanotarize. And yung notarization is 500 pesos dun sa document na yun. And pagkatapos manotarize, kailangan din namin kumuha ng CANA or yung Certificate of Authority for a Notarial Act. Parang additional verification siya na yung nag-notaryo dun sa Certificate of Cohabitation nyo ay may right siyang magnotaryo. Ang cost nun ay 250 pesos for the CANA. Ito yung mga expenses na hindi namin alam nung una na kakailanganin pala namin gastusin. So, make sure, guys, na may extra budget tayo for the additional requirements. Next is yung certified true copy of COR. Ito yung isa sa mga unexpected expenses namin. During the review process, nakatanggap kami ng additional requirement from immigration asking for an apostilled certified true copy of the COR from the BIR. And ang cost nun ay 150 pesos. Since malapit na yung flight namin nun, kinailangan namin siyang ipa-expedite, yung apostille mismo. And yun ay 200 pesos. Dito namin na-realize na importante talagang magtabi ng extra budget
para sa mga unexpected requirements. Next is yung mga apostle cost. Isa ito sa mga hindi namin masyadong na-anticipate or in-expect na expenses kasi sobrang dami palang kailangan ipa-apostle. Basically, ang apostle ang nagpapatunay na authentic yung mga Philippine documents para tanggapin sila dito sa Spain ng mga Spain authorities. Yung mga documents na pina-apostle namin is yung mga, one is birth certificate namin dalawa, two is yung Senomar namin dalawa, pang third is yung NBI, naming dalawa din. Then, yung Certificate of Cohabitation. And then, lastly, yung ang na-mention kanina na certified true copy of the COR. Pag tinignan mo kasi individually yung cost ng mga apostle na to, mga 200, 150 lang, maliit lang talaga siya. Pero, nag-add up kasi siya kasi ang daming requirements, ang daming documents na kailangang ipa-apostle. Kaya hindi namin talaga siya ni-anticipate. Yun guys, ang total for all the apostle documents ay 1,600 sa lahat-lahat na yun sa aming dalawa. So, next na requirement namin na sinubmit guys for our proof of relationship ay ang bank certificate for our joint account which cost us 300 pesos. Madali lang naman siya guys, punta lang kayo sa bank at i-request to. So, other expenses guys is yung printing costs. Isa ito sa mga expenses na hindi madalas pinag-uusapan online. Pag nag-submit kayo in Spain, online lang naman lahat. Pero, ang linagay namin for this printing cost is yung mga cost sa Pinas habang nag-gather kami ng documents. And nag-range na lang kami dito kasi hindi namin alam na yung actual cost. So, ang binudget namin for this is around 500 pesos. Ito na yung kasama yung mga IDs, mga extra copies ng documents nyo, yung mga pinapa-apostle, certificates. Yeah, lahat na yun. So, 500 pesos. Other expense guys ay ang transportation or gas. Ito guys, yung ginamit lang naman namin for the gathering of the documents kasi nga yung mga documents namin, meron kaming kukunin sa Manila, galing kaming province, and then pupunta kami sa iba't ibang government offices. So, siguro ang total na nagastos namin is around 5K guys. Kasi syempre, nandun na din yung mga toll fees, yung gas, yung parking. Kapag pinagsama-sama mo rin pala yung sa gas or travel expenses, medyo malaki din pala siya. So, kung pagsasama-samahin natin guys, lahat ng mga binanggit na namin na DNV expenses, ang total cost ng application namin ay 208,083.8 peso for the two of us na yun, guys. Honestly, parang malaking amount siya, di ba? At kung alam namin lahat ng expenses from the beginning, medyo masashock din talaga kami. Pero looking back, guys, every peso and every euro na in-spent namin for our application, sobrang worth it naman, guys, kasi one step closer to our Spanish dream. So, ang cost na to guys ay excluding pa yung Schengen visa cost namin na gagawan din namin ng separate bid kasi madami din nagre-request nun. So, watch out guys kung pwede subscribe kayo sa amin para ma-notify kayo for our uploads. Before we end this video guys, here are few things we wish we knew earlier. So, one is start saving early. Two is expect hidden expenses. Then, third is always prepare extra budget for unexpected requirements. Then, fourth is apostle and translation can add up very quickly. And that's it guys for our vlog today. Hopefully, nakatulong kami na na-share na namin sa inyo ang realistic breakdown ng Spain Digital Nomad Visa expenses namin. And disclaimer lang guys, iba-iba naman talaga tayo ng magiging cost. But that's our personal experience na gusto lang din namin i-share sa inyo para makatulong din kami. So, if may question pa kayo regarding Spain Digital Nomad Visa, guys, just leave the comment down below at tatry namin sagutin for our next video. So, thanks for watching, guys! Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell. See you in our next vlog!